Dahil isa daw ito sa mga talata na ginamit ng mga hindi Katoliko sa pagtuligsa sa ating paniwalang Katoliko na hindi lang Biblia ang basihan sa ating paniniwala. Dahil sa Catholic na paniniwala kasi, ang basihan natin, Biblia, tradisyon na hindi na nasulat, at yung magisterium, no, o the teaching office of the church. Ang tatlong ito ang basihan natin. No? Dahil sa ating paniwala, kulang kapag Biblia lang. No? Dahil hindi naman nasulat lahat sa Biblia eh. Di ba? Ang katotohanan, halimbawa na noong unang siglo na simula ni Kristo ang iglesia o tunay na simbahan, hindi na ito na isulat sa Biblia. Di ba? Yung mga petsa kung kailan. Di ba? At ang katotohanan tungkol sa pagkabuo sa Biblia, hindi na nasulat ito sa loob ng Biblia. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Hindi na nasulat sa Biblia ang katotohanan kung sino ang nagdeklara sa Biblia na ito ang salita ng Diyos. Hindi na nasulat ang katotohanan tungkol sa kung sino ang nag-decide sa pagsabi na ito lang 27 books ang official list sa New Testament. Hindi na nasulat, no? Hindi nasulat sa Biblia ang katotohanan na ang pumalit ni Pedro bilang nakaupo sa pagka-executive o pagka-leader sa lahat ng mga apostol, hindi na nasulat na ang nakasunod sa authority niya, ang pumalit sa kanya sa tungkulin ng pagka-holder of the keys. Na ang ibig sabihin, representative of Jesus Christ, hindi na nasulat na si Linus ang sumunod. Kahit na sa ibang relihiyon, yung sinabi nilang Biblia lang, sa totoo lang, hindi naman totoo na sinusunod nila ang aral na Biblia lang. Dahil halimbawa, ang Iglesia ni Cristo, no? Yung katotohanan kung sino ang unang naging executive na tinawag nilang sugo at anghel, hindi ito nasulat sa Biblia, ang paniwalang ito, di ba? Hindi din nasulat ang katotohanan ng pagkamatay ni Felix Manalo, ang ipinalit nila yung anak na si Iranyo. Hindi nasulat ang katotohanan ito sa Biblia. At nang namatay naman si Iranyo Manalo, ang anak niya na si Eduardo ang ipinalit sa posisyong executive minister. Totoo ito, katotohanan ito, pero hindi ito nasulat sa Biblia. Di ba? Oh. At kahit na yung iba pang mga samahan, hindi nasulat sa Biblia na ang kasulatan linagyan ng mga chapter at verses dahil sa panahon ng mga apostol, ang kasulatan o scripture hindi pa nalagyan ng chapter at verses. Sa ating nalaman, huli na itong nalagyan ng mga chapter at verses at ang responsable na nalagyan ito ng mga chapter at verses o mga numero, ang simbahang Katoliko. Hindi po protestante ang naglagay nito, mga kapatid at mga magulang. Ito ang patunay na ang unang humawak talaga o may-ari sa Biblia ay ang Catholic Church. Dahil ang responsable na nabuo itong Biblia at ang paglagay ng mga chapter at verses, Roman Catholic Church ang may kagagawa nito, mga kapatid at mga magulang. At dahil Roman Catholic Church ang may-ari sa Biblia, siya din ang magtuturo nito at magpapaliwanag, hindi ang mga taong hindi may-ari nito, mga kapatid at mga magulang. So, ngayon, ang talatang Galatia 1:8-9, ginamit itong batayan ng mga hindi Katoliko sa pagtuligsa nila sa ating paniwala na hindi lang Biblia ang ating authority o basihan sa paniniwala.
Dahil kung hindi mabasa sa Biblia, mahanap natin ito sa tradisyon na hindi na nasulat sa Biblia. At ating tatandaan, dahil meron kasing nag-iisip na kapag tradisyon, ito ay bawal. Mali po. Mali po ang ganong pag-iisip o paniwala. Dahil kung tutuusin, lahat ng mga practices natin mga Kristiyano, matawag itong tradisyon. Ang tradisyon lang na tinukoy ni Kristong bawal, yung tinukoy niya na bawal. Dahil hindi naman lahat ng tradisyon ang ipinagbawal ng Panginoong Jesucristo. Ano ba ang tradisyon? Ang tradisyon ay yung mga practices o aral na ipasunod ng lahat ng mga henerasyon. Ibig sabihin kung may nakaugalian na tayo, may mga practices tayo sa ating paniniwala ngayon at gusto din natin itong ipasunod sa ating mga anak at sa kanilang mga anak. Yun ang tradisyon. So, ang tanong, ang paniwalang Kristiyano ba ay ipasunod natin sa ating mga anak at sa kanilang mga anak? Kung ang sagot nyo, ipasunod, ibig sabihin, tradisyon din ang mga Christian practices o mga aral, mga kapatid at mga magulang. Yung tinukoy lang ng Panginoong Jesucristo na against siya o bawal siya na tradisyon, yun lang ang ipagbawal natin. Halimbawa, yung tradisyon ng mga Hudyo na gagawa sila ng alibay na hindi nila tulungan ang kanilang magulang dahil sabi nila, ibibigay daw nila ang kanilang tulong o halimbawa yung pera, no? O tulong, ibibigay nila sa simbahan o sa templo. So para bang tama ang ganong pag-iisip dahil ibigay naman sa templo yung tulong nila. Hindi nila tulungan ang kanilang magulang dahil sabi nila itulong nila ito, ibigay nila ito sa templo. Yon ang halimbawa sa hindi gusto at ipinagbawal ni Kristo na tradisyon na ayaw niya. Yung hindi tayo tutulong sa ating magulang dahil gawin nating alibay na ibigay natin ang ating tulong sa simbahan. Bakit hindi ito gusto o bawal ito sa paniwalang Kristiyano? Dahil sabi ng Panginoon, nilabag ang moral law. No? Malabag kasi ang moral law na dapat tayong magrespeto o gumalang sa ating mga magulang. Yung pagtulong natin sa ating mga magulang, yun ang paggalang, di ba? So kung tama ang ginawa ng mga Hudyo na ginawa nilang tradisyon na huwag tutulong sa magulang dahil ang itulong ibigay na lang sa templo, kung tama sila, nalabag nila. Nalabag nila ang batas na dapat i-honor natin ng ating mga magulang. Ang pagtulong isang uring paggalang, di ba, mga kapatid at mga magulang. Yun ang tinukoy ng Panginoong Jesucristo na tradisyon na ayaw niya. Pero hindi lahat na tradisyon ang bawal. Dahil ang mga practices nating Kristiyano, tradisyon din. So kung baga halimbawa sa criticism, hindi lahat na pagsaway o criticism bawal. Dahil may constructive criticism. Ang bawal lang yung destructive criticism. Pero hindi bawal yung constructive. Ganon din sa larawan at tribulto. Hindi porke may larawan at tribultong ipinagbawal, sasabihin na agad natin na lalahapin na lahat ng ribulto at larawan bawal. Sa Biblia, dalawang uri ang larawan. May bawal at may hindi. Yung hindi bawal, yun ang ginawa nating mga Katoliko o naming mga Katoliko. Pero inaakusahan tayo na ang mga larawan at tribulto daw natin ay mga Diyos-Diyusan, kaya bawal. Pero nasagot na natin ito, paulit-ulit na itong natalakay natin na ang ating mga larawan at tribulto ay hindi ito ginawang Diyos-Diyusan. Ginawa lang itong simbolo, representation at adornment. Hindi bawal. Gamitin ang ribulto sa tamang paggamit. Maging bawal lang ito kung mali ang ating pakay sa paggawa nito, kung gawin na itong Diyos-Diyusan. Pero hindi yan ang paksa natin. Ginawa lang nating halimbawa iyan
na kapag tradisyon ang pag-usapan, hindi po dapat isipin natin kapag tradisyon ay bawal na, no? Unawain lang natin o alamin lang natin kung ano ang tradisyon na tinukoy ng Panginoon na bawal at dapat iiwasan natin. Pero yung mga tradisyon sa tunay na simbahan o iglesia na hindi naman ipinagbawal ng Panginoong Jesucristo, dapat sundin natin ito, especially kung ito ay gawa, ina-approve ng Panginoon. Tandaan natin na may pagbigay authority ang Panginoong Jesucristo sa kanyang tunay na iglesia. Yung tinawag nating binding and loosing authority na ating mababasa sa Mateo 18:18 na sabi ng Panginoon sa pagbigay niya ng authority sa iglesia, sabi niya, anuman ang ipagbawal at ipahintulot ninyo, ipagbawal at ipahintulot din ito sa langit. Ibig sabihin, may mga practices o may mga gawa-gawa lang ng iglesia na mag-approve ang Diyos, mag-approve ang langit nang dahil sa authority. Di ba? Halimbawa, yung mga ceremonial practices, yung mga debosyon, yung mga debosyon, at yung mga kapistahan, dahil yung unang mga kapistahan, yung kapistahan ng mga Hudyo, sabi ni Apostol Pablo, tinapos ni Kristo sa krus. Yung kamatayan niya sa krus, natapos ang Old Covenant. May bagong covenant na naman. Yung mga pista na ceremonial observances ng mga Hudyo, tinapos sa krus. Ibig sabihin, wag nang sundin, wag nang ipagpatuloy ang mga pista ng Old Testament. So, ibig sabihin, dapat kung may gawin tayong mga practices o mga ceremonial observances, kabilang na ang mga debosyon, dapat bago na ito. Kaya nga, ang ating mga debosyon sa Katoliko, ang ating mga kapistahan, bago na. Hindi na yung kapistahan ng mga Hudyo sa Old Testament. Di ba? Saan ito sa Biblia pinahiwatig na ang ating mga kapistahan, bago na ito at ito ang tinukoy na mga pagbabagong ini-implied, pinahiwatig mismo ng Biblia na dapat nating sundin. Mababasa natin ito sa aklat ng Hebrews, Kapitulo 7, versikulo 12, nang sinabi sa aklat na ito, ang Hebrews 7:12, na kung papalitan na ang kaparian, papalitan din ang batas. So meron palang pagpapalit ng kaparian. Ang tinukoy nito dahil kasi dalawang tipan lang kasi ito, covenant. Yung old at new. Yung sa old na covenant, may mga kaparian iyon. May mga kaparian, yung Old Testament priesthood. Now, pagdating ng bagong tipan sa panahon ni Kristo, bagong kaparian na naman. Unang mga kaparian sa New Testament church ng Panginoong Jesucristo ay ang mga apostol. At ang kanilang mga successor, batay sa ating nakita sa history, ay yung mga bishop. Extension lang yung mga naordinahang kaparian natin dahil lumaki na kasi ang simbahan. So kailangan ng may tutulong sa mga obispo na direct successor sa mga apostol. Kaya nga may extension sila na tutulong sa kanilang gawain sa pastoral, yung mga kaparian natin, no? Okay. So, yun. So, kung wala sa Biblia, nasa tradisyon ito. Saan ba sa Biblia mababasa natin na litra por litrang sinabi na kahit na ang mga gawaing Kristiyano tinawag na tradisyon? Okay, babasahin ninyo ang mabasa natin sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 15. No? Sabi ni Apostol Pablo na ang sundin daw natin yung mga tinuro nila sa pamamagitan ng sulat at sa pamamagitan na lang ng bibig dahil hindi na nasulat. So, mali yung turo na Biblia lang dahil may mga naturo ang mga apostol na hindi na nasulat. So, ibig sabihin, Biblia o yung nasulat at yung hindi na nasulat.
Sinabi din ito o pinahiwatig din ito ni Apostol Juan sa sulat niya sa Juan 21:25 na hindi lahat ng katotohanan ang nasulat. So yun. So mali yung Biblia lang dahil sulat at hindi na nasulat, at yung hindi na nasulat sa Biblia ay yung mga tradisyon, no? Na noon nandiyan na, hindi lang nasulat, mga kapatid at mga magulang. Halimbawa, ang tradisyon tungkol sa confession, yung sacrament of confession natin. Hindi natin mababasa sa Biblia ng letra por letra yung mangumpisal tayo sa pare, di ba? Oh. Pero may talata itong pinahiwatig, kaya ginawa natin ito kahit hindi na nasulat sa Biblia, na i-record ang kung paano ito inunawa. Ang aklat ng sinabi ni Juan sa Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23, na binigyan ng authority ang mga unang ministro o mga pare niya, ang mga apostol. Binigyan sila ng kapangyarihan na makapagpatawad ng kasalanan. Alam naman natin na Diyos lang ang makapagpatawad ng kasalanan. Pero hindi tayo makapigil sa Diyos kung gawin niyang kasangkapan ang mga ministro niya dito sa lupa, yung mga kaparian natin. Uulitin ko ang talata, baka hindi niyo alam. Talatang Juan, Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23. Ito ang patunay na kahit na Diyos lang ang makapagpatawad ng kasalanan, hindi tayo pwedeng pumigil sa Diyos kung kakasangkapanin niya ang mga kaparian. Una, ang mga apostol. Malinaw ito sa talata ng Biblia, Juan 20, 19 hanggang 23, na anuman ang patawarin ng mga ministrong ito, ibig sabihin, una, mga apostol, patawarin din niya. Anuman ang hindi patawarin nila, hindi din papatawarin ng Panginoon. Ito ang Sacrament of Confession. Inunawa ito, ang interpretation nito base sa tradisyon, apostolic tradition, yung humingi tayo ng humingi tayo ng tawad sa Diyos in front o sa harap ng isang ministro o pari, mga kapatid at mga magulang. Nasa tradisyon ito, ang linaw ito sa tradisyon, kaya nga may Sacrament of Confession tayo, mga kapatid at mga magulang. So, Biblia, tradisyon na hindi nasulat, at ito, ang ikatlo, dapat yung nangangaral sa atin may authority. May authority. Yung tinatawag nating magisterial teaching ang ating sinusunod. So, kung may magturo sa atin, may mangangaral sa atin, ang aral ba na tinuro nakabase sa magisterial teaching ng simbahan? Dahil yung magisterial teaching ng simbahan, ibig sabihin official ito. Turo ito ng tunay na mga mangangaral. Ano ba ang pinagbatayan natin nito na kapag may mangangaral sa atin, tingnan muna natin ang credential ng mga nagtuturo sa atin. Ano ang pinagbatayan ng natalata ng Biblia ito, mga kapatid at mga magulang? Halimbawa, yung mababasa natin sa Roma 10:15. Uulitin ko, Roma Kapitulo 10, versikulo 15, ang sabi ni Apostol Pablo sa talatang ito, paano ka mangangaral kung hindi ka pinadala? Sa English, sent. Hindi ka na-sent. Ang ibig sabihin nito, paano ka mangangaral kung wala kang authority? Importante kasi ang authority. Unang-una, dapat may authority ang ating pinakinggan na mangangaral. No? Dahil kapag sino-sino na lang ang ating pakikinggan, yun ang dahilan na mahati tayo, ma-divided tayo. Di ba? Oh, okay. Ano ang nangyari sa atin ngayon sa mundo, no? Sa ating daigdig? Bakit paiba-iba ang religion natin? Hindi tayo nagkakaisa. Dahil ang ginawa kasi nating basihan sa paniniwala, kung ano lang ang ating interpretation sa pagbasa natin sa Biblia, ginawa na natin itong tama. Hindi na natin ginawang requirement o basihan na dapat may authority ang ating mangangaral. No? Kahit na sa gobyerno natin, hindi pwedeng mag-profess ka na isa kang teacher sa DepEd kung wala kang lisensya. No? Hindi ka nag-aaral ng teacher. No?
o wala kang lisensya sa DepEd, hindi ka tunay na teacher, di ba? Ganon din, hindi ka matawag na tunay na lawyer o abogado kung hindi ka dumaan ng pag-aaral at nakapasa ka sa examination nito, yung bar exam. So yun din, ang tunay na mangangaral yung ang kanilang ordinasyon naka-connect ito o na kabase ito sa authority ng mga apostol. Nagbigay ng authority ang Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol. Now, alamin natin kung paano din nagbigay ng authority ang mga apostol sa kanilang mga successor. Mga kapatid at mga magulang, nagbigay ng authority ang mga apostol sa kanilang mga successor sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay sa mga ulo ng kanilang bigyan din ng authority, yung tinatawag nating ordination. At batay sa nakita natin sa history, only the Roman Catholic bishops ang masabi nating ang authority nila, ang ordinasyon nila, makonect ito. Connected ito sa authority ng mga apostol. Therefore, ang tunay na mangangaral na may authority yung mga bishops natin. Baka itanong ninyo, ano yung mga kaparian? Dahil ang nag-ordain sa mga kaparian natin, ang mga obispo, ibig sabihin connected din ang mga kaparian, no? Yung extension ng mga bishops natin. So yun. So, baka itanong niyo, ikaw Veritas, anong authority mo? Okay. Now, saan ko nakuha ang authority ko? Nakuha ko ang authority ko sa binyag, no? Dahil ang nagbinyag sa akin isang pare. At ang nag-ordain naman sa pare na nagbinyag sa akin isang obispo na ang kanyang ordinasyon legit, mga kapatid at mga magulang. So yan ang sagot kung itanong ninyo saan galing ang authority ko. Ang authority ko galing sa pare na nagbinyag sa akin. No? Nabinyagan kasi akong Katoliko. At may aral sa ating katikismo na kapag mabinyagan tayo, automatically part na tayo sa mga evangelizer ng simbahan, no? Especially kung nakapag-aral ka, naturuan ka, may nalalaman na din ka, tayo, so pwede na tayo makapagturo, mga kapatid at mga magulang. So, ikaw, matanong ko kayo, kung nangangaral ka ng Biblia, saan galing ang authority mo? Sino ba ang founder ninyo? Sino ba ang nagsimula sa simbahan ninyo? No? At sino ba ang nag-ordain, nagbigay authority sa founder ninyo? Kung hindi ninyo masagot iyan ng may ebidensya na galing sa mga apostol ang authority ninyo, sorry na lang, no? Masabi nating hindi tunay ang pinoprofess ninyong authority, mga kapatid at mga magulang. So, wala na tayong oras. Itutuloy natin ito sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.